Gandang araw mga kabugtaw. Nakakadiriwang na natin ng ika-126 na araw ng Kalayaan, Independence Day. At napansin ko binaha yung social media ng napakaraming pagbati ng Happy Independence Day. No? Yung happy talaga, hindi mawawala. Nagtaka lang ako talaga bang happy. O yung iba para makabati lang tapos may mga kung ano-ano pa nasa likod, bandila o ano pa. Parang Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Mother's Day o nagbumati ka ng Happy Father's Day sa isang bata na iniwan ng kanilang ama at nagdusa sa kahirapan. Anong happy doon? Mga tao talaga hindi nag-iisip, happy ba Independence Day daw? Dalawang bagay, no? Happy ba talaga? Pangalawa, talaga bang malaya tayo? No? Ano ba talaga ang tunay na kalayaan? Ay nako sa filosofiya ang kalayaan o freedom ay isa sa mga pinakamahirap na at kontrobersyal na paksa sa filosofiya kasi maraming debate kung ang tao ba ay talagang malaya kasi meron diyan sina Jean-Paul Sartre, founder of existentialism, sina Albert Camus, mga extreme existentialist, na ang tao daw ay talagang malaya, wala makakapagpigil. On the other hand, andyan sina Maslow, hierarchy of needs, na tayo ay condition ng ating pangangailangan, or motivated no, ng ating mga pangangailangan. O si Karl Marx na ang motibasyon ay ang ekonomiya, no? At palagi akong I always take refuge in the French philosopher Maurice Merleau-Ponty, his concept of situated freedom kasi medyo mas makahulugan at makabuluhan. No? Situated freedom, ibig sabihin na ang ating kalayaan ay nasa ating kalagayan, in our situatedness. Halimbawa, gusto mong manood ng sine pero wala kang pera, apektado ang kalayaan mo, no? Dahil sa yung kalagayan ng pagkawalang pera. No? I-apply natin ito sa ating bansa kasi Happy Independence Day daw. Ano bang kalagayan ng Pilipinas? Una sa lahat, naalala ko ng bata pa ako, ang Independence Day noon ay pinagdiriwang tuwing July 4. Kasi yun daw ang araw na lumaya tayo sa mga Amerikano. Pero alam niyo naman, kontrolado ng Amerikanong gobyerno natin, binura yun. Kaya pinalitan yun. Kasi ayun ang mga Amerikano na maalala ng mga Pilipino ang kanilang pananakop at pang-aapi, pang-abuso sa bayang Pilipinas. No? Ibinalik sa June 12, kung saan tayo lumaya kuno sa mga Espanyol. No? Dati June 12 naman yan no? June 12, 1898. Kung titingnan mo, nakipaglaban ang ating mga ninuno, mga sina Bonifacio, pero hindi naman nagtagumpay ang revolusyon. No? Ang nangyari ay binenta tayo ng Espanya sa halagang 20 milyong dolyar sa mga Amerikano sa Treaty of Paris. Hindi naman tayo talaga nagtagumpay doon sa revolusyon, kundi sinalo lang ng Amerikano sa mga Kastila ang pananakop sa Pilipinas. At finally, in July 4, 1946, they granted independence, but that was bogus independence kasi ang binigay sa atin ng Amerikano ay political independence pero hindi economic independence. Uh, a political independence without economic independence is fake. It is baloney. Kasi yung tunay na kalayaan, dapat tayo ang may control at tayo nagtatakda ng takbo ng ekonomiya natin. Halimbawa, bago tayo binigyan ng political independence, pinapirma tayo sa Belt Trade Act of 1945 no? Na nagsasabi dapat manatili yung free trade sa Amerika at manatili tayong agricultural. Ano ko na, napaliwanag ko na yan sa mga previous episode natin bakit masama yung Belt Trade Act at saka may litania pa yan, yung Payne Aldrich Law, Laurel Lawley
Laurel-Langley Agreement, etc. hanggang sa GATT, Grand Agreement on Tariff and Trade, na talagang pumigil sa ating pag-industrialize. Kaya nga nanatili tayong mahirap. Hanapin nyo na lang sa ibang episode kung bakit masama ang Belt Trade Act. No? Kaya kontrolado tayo talaga ng Amerika hanggang ngayon. Ang tawag ngayon ay neo-colonialism. No? Bagong kolonyal, may mga struktura nga tayo ng demokrasya ng isang bansa, may gobyerno, sa gobyerno may executive, legislative, and judiciary, no? May bandila, may pambansang awit, lahat, no? Pati pambansang alak o pambansang kangaroo, kung ano-ano pa, no? Pero yung mga simbolismo na yon, yung mga struktura na yon ay walang kwenta kasi hindi naman tayo ang talagang tumatakda ng ating tinatawag na destiny as a nation. Ang kahirapan ay sobra-sobra pa rin. Again, dahil sa tinatawag na neo-colonialism, sila ang nagkokontrol. No? Ano ba talaga ang isang malayang bansa? Malaya ba talaga tayo? No? May tatlong punto akong nakita na to be free daw. First, to be free, tatlo ang elemento ng isang malayang bansa. Una, to be free from outside control, not depending on others' authority. Outside control. Simula noong 1946, tuwing may papapirma sa atin na tratado, tuwing mangungutang tayo sa World Bank, IMF, yun pa, hindi ba tayo pala malaya sa utang? Ang laki ng utang natin at ang binabayaran natin ay interest lang, hindi principal. Kung anong ididikta ng mga Amerikano sa gobyerno natin, sunod-sunuran lang. Ang masama dyan, ang dinidikta nila sa ekonomiya natin, kung anong klaseng ekonomiya natin, free trade, no? Maging dahil dyan nasira yung local industries natin, hindi tayo nakapag-industrialize, naging depende tayo sa pag-import at binibenta natin ang mga raw material natin, pati labor na napakamura sa ibang bansa. No? Agricultural country daw tayo, pero ngayon number one importer ulit tayo ng bigas. Imagine na, nandito pa yung IRI, International Rice Research Institute. Yung mga Thai, yung mga Vietnamese dati, nag-aaral dito. Paano magtanim ng mabuti, ng palay, no? Para maging bigas. Ngayon, bumibili tayo ng bigas sa kanila. No? Kasi ang kanin, ang bigas ay staple food ng Pilipino, pero ang capacity natin to produce ay kulang na kulang at yan, nagiging depende tayo. So to be free from outside control. Wala. Sa mga dahilan na hindi natin na-develop ang Navy natin dahil rin sa presence ng mga American-US bases, sabi nila, hindi nyo na kailangan i-develop ng Navy nyo, andito naman kami. No? Pero noong 1960s, muntik na tayo magkagiyera sa Malaysia dahil din sa Sabah Plain, and the Americans categorically denied assistance. No? Number two, to not depend on others for livelihood or subsidies. Livelihood, Diyos ko, ilang milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa abroad. Kaya ang tawag sa atin ngayon ay the new diaspora. No? Kasi ang daming Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. No? Kasi may kunti ang trabaho dito, kung meron man, napakababa ng sweldo. No? Or subsistence. Dapat subsistent tayo. Ang isang subsistent economic horizontally and vertically uh, is subsistent. Ibig sabihin, from mining to extraction, no? Mining to manufacturing to marketing. No? Ganun din sa agriculture. From planting to processing, kung dapat iproseso ang pagkain, hanggang marketing. Wala puro tayo import. Yun nga kasi may free trade. No? Ultimong tornilyo lang ng sasakyan, imported pa. Kaya naman natin gawin yun. Kaya hindi natin kayang gawin because of the existing financial and economic arrangement. Talo yung mga local industry, manufacturing,
kasi mas mura ang import kasi free trade nga eh. Walang tariff o kung meron or import duties kung meron man na napakababa kaya babahain ang merkado natin ng mga imported products. Number three, to not depend on something else for strength and effectiveness. No, na-mention ko na yan, ang Navy. Strength. Eh ngayon, itong sigalot halimbawa sa South China Sea. Naalala ko nung bago pumutok to, maraming Pilipino na umaasa sa ASEAN na ASEAN will come to our aid against China. Sabi ko, hindi gagawin ng ASEAN yun kasi they're profiting so much from the progress of China. Ngayon nga, baka ma-expel pa tayo ng ASEAN kasi yung Prime Minister ng Malaysia, Indonesia at saka Singapore nagsasabi na the Philippines is acting as a trouble magnet, no, dahil sa dikta ng Kano ang Pilipinas daw humihila ng gulo dito sa Asia. Ako, kung ma-expel tayo sa ASEAN, paano na yung mga milyon-milyon Pilipino nagtatrabaho sa ASEAN na region? Kailangan na nila siguro ng working visa. Hirap na kasi yung iba, ang style nila, ano eh. Halimbawa sa Malaysia, after 30 days, lalabas sila, tapos patatak ng passport, tapos pasok na naman. No? Magti-train lang o magbabas sa border na walang working visa. At apektado dyan yung mga import-export natin. Baka yan matigil. Mabait pa nga ang China kasi hindi pa pinatigil yung import natin ng bananas, ng mga saging, durian, saka mangga. Talaga makripol yung economy natin. At itong sigalot sa South China Sea, marami ako nakikita sa Facebook, sa social media, ang mga barko ng US, sa katabi yung mga barko ng Pilipinas, the King of the West Philippine Sea. Oh, ilang beses ko na sinabi na pag nagkaguluman, at ito nasa US State Department statement yan, hindi binabasa ng mga Pilipino. At siguro hindi alam ng mga Pilipino. Pag sakaling nagkaroon ng sigalot ang China at saka Pilipinas, the US will never come to our aid kasi nakasabi dyan sa mga dokumento ng US State Department, the Mutual Defense Treaty only applies to urbanized cities, it does not apply to disputed territories. May pa-atin-atin to, hindi naman atin yung ang mga isla dyan sa South China Sea. Claimant lang tayo dyan. Hindi yan kasama sa Treaty of Paris. Ito si Carpio nga may bagong mapa. Andyan ang Borneo. Ito si Carpio talaga jukebox na yung mga ng Salim Group yun na naman ni Pangilinan kasi sila talaga may interest dyan sa South China Sea. Isa pa yan, no? Kala hindi lang sa mga banyagang bansa, kundi sa mga oligarko mismo natin na kukunti lang sila pero sila nagkukontrol ng ekonomiya, lalo ng presyo ng kuryente at saka tubig dyan. Hindi pa rin tayo malaya dyan. Sa kuryente na yan, sa presyo na yan ng kuryente at saka tubig na talagang pang-aabuso na ang presyo na napakataas na hindi naman makatarungan. No? Talagang niluluto tayo sa sariling mantika. No? So, kung titingnan mo, well, 126, relatively, batang ano pa tayo, batang bansa pa tayo. No? Lahat, although in the present global stage, kaya nga ako hindi na ako naniniwala sa nationalismo. Although dati nationalist din ako, pero it will just court trouble. Because we live in a globalized world where the borders are already erased out. Tapos kayo may atin to pa kayo. No? Sa the realities of transnational and multinational corporation. Sa ASEAN, kung member ka, wala na kailangan visa. Ganun sa European Union, no? Maarso ka dun. Isang visa na lang yung Schengen. Because the world is getting globalized. At dito makikita mo yung dependency naman ng trade eh. Kasi yung ibang bansa may mineral na wala sa ibang bansa, yung ibang bansa may kapasidad ng production na hindi kaya ng ibang bansa. So trade. Kaya lang kahit dyan hindi patas dahil nga doon sa mga tratado na pinagpipirma ng Pilipinas na pinilit ng mga Amerikano sa Pilipinas na permahan. No? Halimbawa, bibiliin yung copper natin, napakamura. Pagbalik dito, kotse na o refrigerator na o TV na. No? Kaya naman natin mag-produce yan. Kailangan hindi naman tayo makapag-compete sa imported products dahil sa free trade nga. Kaya kung
titingnan mo, may siming sa Tagalog. Para may uh, hugis ng kalayaan kasi may freedom of religion, pa-practice ka ng religion mo. Ang freedom of speech, ewan ko lang kasi ngayon, kahit sa social media, ako itong bugtaw na to, tinira na to eh. Na-recover ko lang yung mga password ko, halos kada sign in ko. I have to recover. May cyber martial law nga daw. Kasi ngayon, dati ang newspaper, nung panahon ng martial law, yung newspaper, talagang radyo, TV, talaga na-suppress. Kaya very limited yung impormasyon na dumadagoy sa mga Pilipino. Pero ngayon, social media na, kababasa ko lang ng survey sa Ateneo na 87% ba yun ng Pilipino nakukuha yung balita sa social media, lalo na sa Facebook, hindi na sa dyaryo. Patay na yung industriya ng dyaryo, Pero kaya lang, ito na naman ngayon, cyber martial law. Laki daw ng gasto nila, 5 million a month sa isang tao lang yan na para depende, censure ang social media na pag hindi ka sumasang-ayon sa kanila, either mawawala yung account mo o mahahack, talagang may systematic oppression. So hindi malaya yan, walang freedom of speech. Uh, Nakita naman natin recently sa Davao sa Kingdom of Jesus Christ ni Tibuloy na talagang overkill. No? Si Badoy, saka sino ba yung isang yun? Na pinicite for contempt kahit si Jonathan Morales. No? Yung suppression ba? No? Parang bumabalik na naman tayo sa panahon ng diktadorya. Kasi alam mo as a student of the Frankfurt School, normal lang yun may plurality of perspective, may iba't ibang pananaw. Yun ang healthy democracy. Ang hindi healthy kung may isang class o isang grupo na domina ang public spirit at saka yung ibang perspective, ibang idea, sinusuppress. Doon talaga magkakagulo yan, revolusyon yan. So, 126 years, malayo pa, batang nasyon pa. Malayo pang lalakbayin natin bilang bansa. No? At ang maraming challenges, no? Isang challenge siguro diyan nakita ko, kasi itong sinakamento, mga kaibigan natin si Kaado are always talking of unfinished revolution. Pero sa tingin ko talagang dapat na revolusyon na mangyari sa atin ay ang cultural revolution. Kasi yan ang puno ng lahat-lahat eh. Kahit mag-revolusyon ka dyan, patayan ka dyan, kung ang kultura, baluktot pa rin, ganun pa rin yan pagkatapos ng revolusyon. Na magti-take over lang ang isang grupo, pero yung corruption, yung suppression of democratic space, andyan pa rin yan. At maganda siguro simulan ang cultural revolution sa tunay na pag-iisip na walang reliyon ang sakot kasi ang reliyon papagulo lang yan eh. No? At hindi masyadong reliyoso ang mga Pilipino. Dapat civil ethics ang umiral, hindi yung religious ethics kasi magulo yan. No? Civil ethics na kahit ano yung reliyon mo, paniniwala mo, pero ang basihan kung ano mabuti ay ang tao mismo, sibilisasyon mismo. Yan ang pairalin natin. No, tama na yung reliyon na yan, pampagulo lang yan, wala namang kwenta yan. No? Kaya malayo pa ang pagdadaanan natin, pero kailangan simulan natin. Sa tingin ko lang, magsimula tayo mag-isip isang magandang starting point ng ating cultural revolution. Kaya hindi, I will not wish the Happy Independence Day kasi hindi naman talaga tayo malayo pa yung ating tatahakin.